So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, 3 linggo na po talagang binabanatan si Joel Villanueva. No? Kasi nga po, naugnay po talaga siya dito sa Maanumalyang Flood Control Project. So, actually, na-content ko na ito nung nakaraan. Pero nung nakaraang content ko dito kay Joel Villanueva, pahaging lang po sinabi ni Joel na kung sino ang magtuturo daw sa kanya, ididimanda niya kasi wala naman daw ebidensya. So ngayon, tahasan niya na po sinabi na yung mga bumabatikos sa kanya online, especially yung mga vlogger, ididimanda niya daw. Diba? Sino-sino ba yun? Diba? Bukod po sa Big Five, marami pa. Big V na pala kami. Bukod po sa Big V, marami pa. O so, didimanda mo kami lahat. O, didimanda mo kami lahat, kami mga vlogger. So, ako ba? Bakit wala si Romel Orculio sa Big V? O nga, no, si Romel Orculio kasi ano ba nangyari kay Romel Orculio, no? So ngayon ito yung ito yung article, no? May article dito eh. Oh. Villanueva on alleged links to Alcantara, why only me? Kayo, naniniwala ba kayo na yung link dito kay Alcantara, si Joel Villanueva lang ba yung nalilink dito? Napakasensitibo mo naman. Actually, hindi lang ikaw, pakamdam mo lang kasi ikaw, kasi guilty ka nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Alam niyo kung saan nagsimula na batikusin si Joel Villanueva dito? Nung hearing. Nung hearing sa ni Marcoleta. Nung hindi naman siya tinatanong, naging defensive siya. Doon lang nagsimula yun eh. And by the way, sa Alcantara mga kababayan, inuugnay din po kay Mark Villar. O di magdemanda kayong dalawa. Unahin mo na si Chris Ulo. Oy, si Chris Ulo, unahin nyo yung demanda yan. Siya yung maingay sa GC namin. Okay, sige. Ayan, no? Lang yan, Joel talaga. Mamaya, ano pa to, pag-usapan pa natin to, no? Kasi, napaka-inconsistent ni Joel dito eh. Ang sabi dito, Senate Majority Leader Joel Villanueva on Wednesday denied that he had any transaction with former Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, one of the people being linked to anomalous flood control projects in the province. Meron ba tayo sinasabing meron silang, ano bang sabi niya dito? Meron siyang transaction? May sinabi ba tayo? Ayan ka na naman eh. May sinabi ba tayong meron transaction si Joel Villanueva? Kay Henry Alcantara, wala tayong sinasabing ganon. Ang sinasabi natin, nauugnay ka. Magkaiba yung transaction sa nauugnay ka. Pakasensitibo mo naman, abogado ka pa naman, ingot-ingot ka. Walang yan to. Oh, tingnan nyo kasi pag sinabi mong transaction, ibig sabihin nun, meron ka nakitang dokumento. Diba? May dokumento na pirmado yung dalawa. Meron sa proyekto na magkasama kayo na ginawa ninyong dalawa. Di ba? Meron kayong meeting. Di ba? Ganun yung transaction eh. Di ba? Pero, ang nangyari sa iyo, nauugnay ka sa kanya. O, bakit ka nauugnay sa kanya? Bakit ka nauugnay? Una, di ba? May mga video kasi, no, na pinupuri nyo yung isa't isa. O, sapat ba na dahilan yon para maugnay ka? Hindi pa yan. O, pangalawa, di ba? Ang dami po kasing anomalyang nangyari sa Bulacan. Oh. At si Henry Alcantara nga po yung tinuturong pinaka sangkot nga dito. Pangatlo, di ba? Meron isang video na sinabi nga na ikaw yung pumondo sa mga proyekto. Oh. And then, pang-apat mga kababayan, ikaw lang yung bukod tanging may videong ganon. Si Tito Soto ba may ganon? O si Rizon de Veras ba may ganon? Si Ping Lacson ba may ganon? Wala, ikaw lang. And by the way, may issue pa ng insertion. Sabi pa ni Joel Villanueva, bata ko lang yung presidente nga, merong meron din transaction kay Henry Alcantara eh. So nasaan yung video mo? Nasaan yung ebidensya mo? Kasi kapag sinesearch namin yung Henry Alcantara sa internet, ikaw yung lumalabas eh. Masyadong pikon. Pikon ka masyado eh. Ang hirap sa'yo. Oh.
sabi dito this as Villanueva maintain that photos and videos circulating online of him in Alcantara are not evidence of illegal transaction. Wala kami sinasabing illegal transaction yun. Ang sinasabi namin, inauugnay ka lang. He also added that there are also photos of Alcantara with other politicians. Ang tanong dito, yung ibang politiko ba, may issue ba na insertion? Di ba? Ewan ko lang. Kung sinong mga politiko sinasabi mo, pangalanan mo kasi para madaling hanapin. Yung ibang politiko ba na nadikit kay Alcantara? Taga Bulacan din ba? Ikaw taga Bulacan ka. Dira, ko sa inyo, tanga-tanga naman ito. So, sabi dito, this will again be used by fake news peddlers. Ano ba yung transaction? Ano ba transaction? Huwag kang gagamit ng word na hindi namin ginagamit. Blacksman. Napaka-defensive nito. Takot, demanda kami, takot. This will again be used by fake news peddlers. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun. Nakasama siya. Villanueva said. Okay. This will again be used by fake news peddlers. Okay. So, umulit lang pala, no? So, sabi dito, I was surprised and as I have said and I will continue to say, dapat silang kasuhan. No? Dapat daw kasuhan o kakasuhan daw kami. Joel. So, ito. Para sa ganda, actually may video pala dito. Kalimutan ko. May video pala. Sige. Kailan na ng Takot ako. Didemanda kami, Joel. Joel, kami demanda. Kami takot ka. Okay, sige. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Well, we are kababayans. Kita mo, di ba? Grabe, no? Sige lang, hindi kasi una sa lahat. Alam nyo, hindi, sa totoo lang, no? Marami na po nag-ano sa akin, hindi sa akin lang my own opinion, no? Sa tagal ko na pong pagbablog. 5 years na akong vlogger, no? Tama, 5 years na akong vlogger. 2 years akong political vlogger. 2 years na akong political vlogger, eh. Hindi, tama. 3 years pala, 3 years na. 5 years na akong vlogger, 3 years na po akong political vlogger. Mas lalo po kasi lumaki yung channel po natin sa political vlogging. So, marami na po sa akin, nagbanta sa akin na ididemanda ako. Marami na po. Especially nung kami ni Insan Mike. Nung kami ni Insan Mike, binabatikos namin yung mga scammer, yung mga sindikato, yan, ididemanda din daw po kami. Marami na po. So, may mga nagbabanta po sa atin na ididemanda tayo na nakinabahan ako. Diba? May mga ganun. Pero dito mga kababayan, dito po kay Boy Dila, nung sinabi mo didemanda siya, hindi man lang ako nakaramdam ng kaba, sa totoo lang. Kasi in the first place, senador siya eh. Hindi seryoso. In the first place, senador po siya. Parte po ng trabaho niya ay mabatikos. Kung ayaw mo mabatikos, wag ka dyan. Umalis ka dyan. And by the way, mga kababayan, hindi naman kayo first time nga po ni Joel Villanueva na masangkot nga po sa korupsyon. Di ba? Meron po siyang Pakita ko na nga. Dapat. Saan ba yun? Joel, Aaron Foundation yun eh. Joel Villanueva. Aaron Foundation yun, naalala ko eh. Aaron, guilty siya dun eh. Ayan oh. Pakita ko lang sa inyo ha. Okay lang sana kung napakalinis mo, hindi ka naman malinis. Nadadaan ka lang po sa technicalities kaya ka nandiyan sa Senado. So ito quick search lang to.
O yan, no? Senator Villanueva order dismissed from public service over pork. Ito na balita ito nung 2016. So, nagpapadismiss sa kanya dito. No, bata pa siya dito. O bata pa lang, kurakot ka na. O sabi ng Sandigan Bayan yan na hindi ako, ha? O sige, demanda mo Sandigan Bayan. O nagre-react lang naman tayo dito, eh. Ombudsman pala, ombudsman. O, ombudsman yan, ha? Ombudsman Conchita Carpe Morales has ordered the dismissal from public service of Senator Joel Villanueva for his administrative liability over the alleged anomalous use of 10 million from his pork barrel allocation as a House member. Oh, in a statement on Monday, so ang point dito mga kababayan, yung PDAP po ni Joel Villanueva bilang congressman sa Sibak Party List, no? Dinimanda po siya sa ombudsman. So guilty po siya doon ng pagnanakaw. Magnanakaw. Hindi ako may sabi niyan, ha? O, ombudsman may sabi nun. O, demanda mo ombudsman. Nagre-react lang ako dito. O, ngayon, sabi nga po ng ombudsman nun, na dapat si Joel Villanueva, kasi 2016 to, no? Senador siya nito. O, sabi ng ombudsman, dapat madismiss ka na bilang senador. O, ano nangyari? Ano nangyari? O, hindi siya na-dismiss. Bakit? Kasi mga kababayan, base po sa batas po ng Pilipinas, para po matanggal ng isang senador, kailangan muna mayroon mag-file ng kaso sa ethics. Ang problema po kay Joel, wala nag-file po ng complaint sa ethics. Pero by the way, ombudsman is ombudsman. Korte pa rin po yan. Ang point kasi dito, no, wala palang jurisdiction ng ombudsman para po mag-dismiss ng senador. Kailangan pala, may magpa-file po ng kaso, parang ginagawa nila kay Rizal Ontiveros ngayon. Di ba si Rizal Ontiveros, di ba? Pinilan ng kaso nila Topacio. Saan sila nag-file ng kaso? Sa ethics. Kasi doon po pwedeng tanggalin ng senador. So ang problema mga kababayan, noong 2016 po, ingot-ingot po ang mga tao noon. Walang nag-file ng kaso kay Joel Villanueva sa ethics. So actually, maganda na nga po dapat na basihan, na filean po ng kaso si Joel Villanueva sa ethics. Kasi nga po, meron na palang korte na nagsabi na dapat siya mag-dismiss, ay dapat na siya mag-dismiss bilang senador. Oh, ako maniniwala na sana ako na malinis ka, Joel. Tulad na sinasabi mo. Ang problema nga, di ba, may history ka ni. Tapos magagalit ka. Oh, ang una mong idemanda, Joel, una mong idemanda, yung ano ba to? Walang. Itong Inquirer. O, siya nagbalita niyan eh. O, fake news ba to? Ngayon, fake news ba yung sinasabi natin? Ayun tayo eh. Alam mo kasi, ang tagal-tagal mo ng senador, hindi mo pa rin alam na pag pikon ka, mas lalo kang ikaw-content. No? Pag mas defensive ka, mas lalo kang ikaw-content. Tama, di ba? Alam niyo, kami nag-usap-usap kami doon sa Big V, no? Kapon, no? Alam niyo, tumawa lang kami. Kasi sige, sabihin na nga natin, sige, magdemanda ka. O, tuloy mo, demanda mo. O, ang mangyayari pa namin dito, content pa namin yan eh. Dinimanda po kami ni Joel Villanueva. Ito po yung papel. Ganun pa kami yan. O, kunwari, nasa piskalya kami. Mga ka-streetwise, andito po kami ngayon sa Bulacan RTC. Dinimanda po kami ni Joel Villanueva. Sumikat pa kami lalo. Kasi mga kababayan, alam po namin, no, kahit na magdemanda pa si Joel Villanueva, kung malakas po siya sa RTC sa Bulacan, senador mabapasura din po yan. Kasi wala naman kaming fake news na nilabas. Ang ginawa lang po namin, nag-react lang po kami sa mga bagay na nangyari. At syempre, may mga basihan din po yung mga reaction namin. Hindi naman po kami tulad ng mga dides na gumawa ng kwento eh. Di ba yung mga DDS gumawa ng kwento eh? Dapat nga hindi dinidemanda mga DDS, di ba? Yung mga DDS po kapag gumawa ng kwento na si Tory daw po, kaya daw po tinanggal kasi papatayin daw po si Digong sa ICC. Nabalitaan niyo yun? Puta sabi ng mga vlogger, kaya daw po tinanggal si Tory bilang PNP chief kasi meron daw siyang bagong misyon.
Pupunta daw po siyang ICC para patayin daw po si Digong. Ayun, fake news. Ayun ang fake news. Fake news yun. Oh, samantalang ikaw, di ba, nakita po namin na defensive ka sa Senado, o sa Senado defensive ka, wala naman nagtatanong, sagot ka ng sagot, o tapos, alam mo nakakatawa kasi dito, sabi pa ni Joel, wala akong kilala sa DPWH para mag-lobbying ako. Pagkatapos makikita namin yung video ni Alcantara na makakilala kayo, na meron kayong ginawang isang tulay, o di sinungaling ka. O, meron ka bang basihan? Nakalimutan natin ito noon, the more na nagdadaldal ka, the more na aasarin ka ng mga vlogger. Kasi alam namin talaga, no, na yung ginawa namin, hindi fake news yun. O, mag-file ka ng demanda, okay lang yun. Sasagot lang kami. O kukuha lang kami ng sarili ng mga abogado, sasagot lang po kami ng affidavit. Ngayon, pa yung fiscal tatanga-tanga, o kaya kakilala mo, pinaborang ka, naniniwala naman kami na pagdating sa korte, mababasura din po yan. Kasi in the first place, senador ka. Hindi kami gumawa ng kwento, nag-reaction lang kami kung ano yung ginawa mo at saka kung ano yung mga lumabas na picture at video. Oh. Fake news, ano fake news dun? Oh. Reaction, may ganung may nagpasa sa akin dun no? Eh talagang fake news. O ano pa yung fake news na ginawa ng mga DDS? Pulburon video. O AI. Ayun ang fake news. Joel, nako. Hindi, the more na nagaganito ako, mas lalo kang aasarin dito. Buti sana ko yung buti sana ko tinatakot mo yung mga tao na bibigyan ng ayuda, yung mga walang pambayad sa abogado, natakot talaga yun. Kami vlogger kami. May pambayad kami ng abogado namin Sige natin. Tuloy mo yan. Unahin mo si Joel. Si Joel. Si Chris pala. Si Chris yung unahin mong itimanda. Wala nga ito, imbis na manahimik na lang, ganyan ka pa. Imbis na manahimik ka na lang dyan. No, ikaw tuto, no? Ikaw tuto, Joel, no? Imbis na ganyan ka pa, no? Dapat tahimik ka na lang. Walang yun to. Demanda muna, si Chris muna, si Chris Ulo muna. Para File na ng continuan natin to. Sige na nga. Ako ba? kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na po kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much. It's too much and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Well, we are kababayan. By the way, mga kababayan, nga pala, sige. O nga pala, ito. Sabihin na nga natin na magdidemanda si Joel Villanueva sa amin. Natingin mo ba, pag humingi kami ng tulong sa ibang mga senador na ayaw sa'yo, hindi kami tutulungan? Naisip mo ba yan? O di ba? Tandaan mo ito mamaya, content natin mamaya, no? Merong balita yung bilyonaryo na tutumbukin daw ni Tito Soto yung mga senador na sangkot daw po dito, di umano, no, sa flood control project. So, kasama ka doon. So, sa tingin mo ba, no, kapag kami, humingi kami ng tulong sa ibang senador, na, sir, o ma'am, dinimanda kami ni Joel dahil sa flood control project sa pagbatikos namin. Sa tingin mo, walang tutulong sa amin? Oh. And by the way, kahit di naman kami tulungan, kaya naman namin sarili namin. Pinasok namin yung pagbablog kasama na, kasi sa aming mga vlogger ng mga kababayan, especially kung nung pinasok namin to, naka-mindset na po kami sa demanda. Diba? Naka-mindset na po kami doon. Ganun na kami. Parte na po ng ginagawa namin ng pagbablog, madidemanda kami. Nakailan na ako nakailan na ba ako? Dalawa, nadidismiss lang din. Nakadalawa na ako, Yung una kay Inday Marie, yung una. Tapos sa mass drop, no. Wala rin, na-drop din yung kaso. Wala.
Sino? Yes. So, that's the only thing, no? At ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? These are all official functions. And just like the other officials. So, ang tanong nga dito, no? Sige, naghahanap nga ako. Kasi meron siya sinabi, pati daw presidente, may picture daw. Yan, hanapin nga natin ngayon. Bongbong Marcos, Henry Alcantara. Tingnan nga natin. Bongbong Marcos, Henry Alcantara. Henry Alcantara. Kung mayroon silang picture dito. Kasi sabi ni Joel, pati daw presidente, may picture daw sila ni Henry Alcantara. Meron ba? Wala naman ah. Wala naman eh. Wala naman eh. Oh, ang meron, Mark Villar. Oh, Mark Villar meron. Oh, ngayon, Joel, magtampo ka. No, kung hindi namin inuugnay si Alcantara kay Mark Villar, inuugnay din namin eh. Magtampo ka kung ikaw lang. Pakaramdam mo lang, na naman tayo eh. Napaka-sensitive mo na naman eh. Napaka-defensive mo na naman eh. Una sa lahat mga kababayan, inuugnay po natin si Henry Alcantara, hindi lang po kay Joel Villanueva, pati rin po kay Mark Villar. Kasi po si Mark Villar po ang nag-appoint kay Henry Alcantara. Dapat yung si Mark Villar dapat imbestigahan din eh. Ewan ko lang kung si Mark Villar magdidemanda, ewan ko lang, pero ano natin, di ba? Ako ba? Keeps din ng galawan eh. Feeling untouchable, no? So, tingnan natin, di ba? And tingnan nyo actually ito, na-content na po ito ni Coach Jarrett. Baka content din dito ni Chris Ulo. Ni Mike, content din ito ni Mike Cervera. So, imbis na matakot kami, lalo pa kami nainis. Hindi nga. Kung pananakot to Joel, hindi kami natatakot. Lalo na kami nainis sa'yo eh. So, yan mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, kasi pangalawang beses niya na po sinabi to eh. Diba? Pangalawang beses niya na po sinabi to, na magdidemanda daw po siya. Pangalawa na to. Baka sabihin mo na naman, fake news na naman yun. Pangalawa na to. Nung nakarang, sinabi mo rin nung nakarang linggo yan eh, na hindi nyo pwede akong ituro kasi wala kayong ebidensya. Madidemanda kayo. Sinabi mo rin yun eh. Oh. Go Takeru. Wait namin vlog mo sa Bulacan na korte. Hindi, pwede naman eh. Kapag nagdima. Malapit lang naman yung Bulacan. Malapit lang naman yung Bulacan. Malamang, lapit lang yun. Caring-carry yan. Hello po kay Tina Reyes. Maraming salamat, no? So, yun mga babae, so kayo po, ano po mo sabi nyo nga po dito sa, ano ba, pananakot ba? O banta? Ano ba? So, dyan po. Alam mo kung anong fake news? Yung fake news, mga kababae, pag sinabi namin, yung JL kulto. Puta, yun talaga, madidemanda kami nun. Diba? Kung sinabi namin, itong JL na to, kulto yan. Yung JL, yung Jesus is Lord na yan. Ano yan? Kung anong ginagawa ni Kibuloy, ganun din yung ginagawa sa JL. Ayun, fake news yun. Puta, madidemanda kami doon pag ganun ang sinabi namin. Kasi in the first place, wala kaming ebidensya. At pangalawa, di ba? Hindi naman po si kulto yung JL, religion naman yun. Pag ganun sinabi namin, yun, supportahan ka namin. Pag may vlogger na nagsabing ganun, na ganun nga, kakampi kami sa'yo. Dapat kasi medyo dapat i-differentiate mo dapat kung ano yung paninira sa batikos. 'Di ba? Wala pong makukulong sa pagbatikos. May manidemanda sa paninira, totoo 'yon. 'Di ba? So Danny Reynado, ang religion ay business. Di totoo naman talaga 'yan. Kasi yung donation bibigay sa mga tauhan para din po mag-operate din po yung organization. Yun talaga eh. Diba?
So yun mga ka-streetwise, ano nga po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Joel Villanueva na ididimanda niya raw po yung mga vlogger. At tandaan naman po natin no, na yung Big V nga po kasi ang isa po sa mga bumabatikos kay Joel Villanueva. So medyo proud kami kasi pinapanood nyo kami. Ayun lang yun. Medyo proud po kaming Big V kasi yung video po namin napapanood po ni Joel Villanueva. No, so, so comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, wala kasi siyang kampi na vlogger, di ba? Hindi, pwede siyang kumuha ng mga vlogger na bayaran. O, yung mga bayaran na vlogger. Gusto nyo ng clue? Gusto nyo ng clue kung sino mga bayaran na vlogger? Pwede naman eh. Gusto mo ng clue na para magkaroon ka nakakamping mga vlogger na magtangkol sa'yo. O, kunin mo yung mga bayaran na vlogger. O. Okay. So, ayun nga, sabi nga ng isang kasama namin sa Big V wala yan, ilisin pa natin lalo. Sabi gano'n. Kunin mo yung mga vlogger na mga DDS, yan, bayaran mo. Yun, di ba? So yun, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, kayo ba naniniwala ba kayong pikon si Joel Villanueva? So yun, so comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share naman po ng video po na to, no? So, yun mga babae na yan, then next topic po tayo, no?